So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's content is pag-usapan natin ang Xiaomi Redmi A5, kung sulit pa ba siyang i-purchase ngayon 2025. So tara, check natin. So nakakatuwa mga J-Vlog, the Xiaomi Redmi A5 pamura or sobrang pabagsak ang presyo niyan ngayon sa online. Biruin mo, nung lumabas to I think nung mid-2025, ganun pa rin naman ang price niya. Ngayon mas pinasulit, mas pinamura, parang nagme-maintain na sa ganung price range na 2 to 3,000 pesos. Depende na lang kung nagsisale talaga yung Shopee or yung Xiaomi sa online. Pero when it comes sa SRP, ano nga muna ba ang SRP ng Xiaomi Redmi A5? So, ang Xiaomi Redmi A5 ay meron tong SRP na 4GB 128 na 4,000 pesos. So, meron din tong ino-offer, I think, na 64GB sa online. So, let's check. Yes, meron siyang ino-offer na 3GB 64 at 4GB 128. So, sa 4GB 128 ay merong presyo sa online na 4,000 pesos. And the 3GB 64 is around 3,500 pesos. Wala pa dyan ang ating special voucher. Kaya i-click nyo na tong special voucher natin dito sa ating video. Itong view products na to, dito lang kayo bibili sa view products natin dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So sinabi kong 4K at 3,500 na presyo, pwede nyo pa makuha ng mas mababa dyan mga ka-J-Vlog. Possible price for the Xiaomi Redmi A5 is 3,000 pesos below for the 3GB 64, and the 4GB 128 is around 3,000 pesos plus na rin. So, napaka-affordable na smartphone ni Xiaomi. And again, the Poco C75, the Poco C71, and the Xiaomi Redmi A5 ay wala pong ganun pinagkaiba when it comes to specifications. And sa mga hindi nakakaalam, ay sister company po ang Poco and Xiaomi. Pareho silang nag-share ng operating system na HyperOS. Kaya alinman dito sa dalawang smartphone na to, the Poco C71 and the Xiaomi Redmi A5, alinman dito sa dalawang smartphone na bibili nyo, pareho pong sulit yan. Nagkakalapit din sila ng design, same din ng vertical camera module. Kaya wag na kayo malito kung nagde-decide kayo between the Poco C71 and sa Xiaomi Redmi A5, pareho lang yan. Pero syempre dito sa ating video, tatalakayin natin ang Xiaomi Redmi A5 kasi iba talaga, mas gusto yung brand ng Xiaomi. Kaya I know, gets ko kayo. Kaya dito, tutulungan ko kayo kung sulit nga bang i-purchase ang Xiaomi Redmi A5. Ang maganda kasi sa smartphone na to, hindi po nila to nilagyan ng mabagal na chipset. Kasi nung panahon ng 2020, 2021, 2022, pag bibili ka ng smartphone na around 3,000, 4,000, MediaTek Helio P35, Power BR GE A320. Mga usually naririnig mong mga specifications ng mga ganyang smartphone sa ganyang presyo. Pero ngayon, medyo okay, nag-improve. Dahil usually ang nakikita natin for a budget smartphone is Mali G57 MP2 or MP1 and Mali G52. So, pag narinig nyo na yung GPU niyan, it can handle modern games. Kaya pa rin mag-handle din yan ng Genshin, depende na lang kung anong RAM mo at anong tiner ng RAM. Pero ang nakakatuwa sa Xiaomi Redmi A5, nakakalaro rin naman tayo kahit papaano dito sa smartphone na to. Even for the 64GB, as long as yung bibilin nyo or yung ilalagay yung application sa 64GB, konti lang talaga. I think hindi kayo makaka-full download doon ng Genshin kasi mako-compromise yung mga ibang apps. So full storage agad pag Genshin. Kaya giname test ko usually sa 64GB is ML, Honor of Kings, COD na hindi na full download ang resources, at PUBG Mobile na hindi rin na download ang full resources. Ang naka-full download resources ang usually pag naglalaro ko sa 64GB is ML at Honor of Kings. Pero again, sa Unisoc 7250, okay na chipset po yan na in-offer dito sa Xiaomi Redmi A5. Hindi po mabagal na smartphone na to. Tapos, sobrang mura lang. Yun ang isang ilalaban natin sa smartphone na to. Affordable at merong reasonable chipset sa kanyang price range. Kasi hindi nyo ibaabato itong smartphone na to. To be honest, okay na okay rin siya when it comes to speed and performance for a budget smartphone. Next, sa display is malaki rin, 6.88 inches. Pero yun nga, usually talaga for this kind of price tag, 3,000 pesos
acceptable naman talaga ang notch display. And hopefully next year, mag-punch hole na sila. I know marami rin nakikita ko sa comment section, wala namang effect po yan when it comes sa performance. Yes, totoo kayo. Pero syempre, we need to adapt yung modern design ng smartphone. Mas better ang punch hole display. Mas okay ang viewing experience compare sa notch display. Kaya, ang maganda rin, pero ang solid dito sa Redmi A5, yung display niya or yung screen size, malaki. 6.88 inches. Marami ring mga consumers mas gusto when using a smartphone yung merong malaking display at meron yan dito sa Xiaomi Redmi A5. Hindi lang yon, 3,000 pesos, 120 Hz screen refresh rate pa. Sa kanyang RAM at ROM, for its price, perfect fit naman siya. 3GB64, hindi na ako magre-reklamo dyan below 3,000 pesos. Lalo-lalo na ang 4GB 128 below 4,000 pesos. Usapang camera. Sa camera, mataas ang specs ng kanyang main megapixel, 32 megapixel, and an 8 megapixel front-facing camera. Pero again, ito, sinasabi ko na to sa mga previous video ko about dito. Ito yung nire-reklamo ko lang sa Poco and sa Xiaomi when it comes sa kanilang camera. Sinasabi nila 32 megapixel pero in reality, to be honest, hindi ko nagustuhan yung main camera niya. Parang wash out siya, especially when it comes sa low light. Mas maganda pa ang camera performance ng Oppo A5 when it comes sa low light and partida. I think 8 megapixel lang ang camera nun sa front facing camera ay sa rear camera. Dito, sa 32 megapixel niya, hindi mo mabibigay ng justice yung 32 megapixel. Kasi parang parang alam mo yun, parang 8 megapixel lang na ganun yung performance. Yan yung sinasabi natin na hindi tayo nagbabase sa taas ng megapixel ng camera sa linaw ng isang photo. So, nagdedepende pa rin tayo sa camera software optimization and of course, sa sensor. Battery, malaki rin ang battery ng Xiaomi Redmi A5. Meron tong 5200 mAh na removable battery. Since lumabas to noong early 2025, nung mga bagong labas ng smartphone noong early 2025, parang, alam mo yun, pa-installment yung upgrade ng mga battery. Nung early 2025, 5.2, 5.5 tayo nakikita. Nung mid-2025, ayan na, 6K, 6.2, ngayong end or third quarter ng 2025, 7K, 6.5, di ba? Ang lalaki. So, again, the 5200 mAh na removable battery capacity ng Xiaomi Redmi A5, malaki po yan or makunat din yan na battery. Kaya sa mga consumers din na inahanap is battery performance, meron yan dito sa Xiaomi Redmi A5. 18-watt fast charging rate for its price, okay yan. At least dapat yan ang minimum. Wala na dapat 15 watts next year. So 18-watt fast charging rate, tinerno dito sa 5200 mAh battery capacity. Siguro mga 1 hour and 30 minutes full charge na itong smartphone nyo. So sa design naman, ang pag-usapan natin when it comes sa design ng Xiaomi Redmi A5, maganda naman siya. To be honest, mas maganda yung design ng Xiaomi Redmi A5 compare sa Poco C71. Although pareho sila ng aspect ratio and when it comes sa sa ergonomics ng smartphone, pareho sila. Pero color-wise, design-wise sa likod, mas better or mas attractive ang Xiaomi Redmi A5. So yun mga ka-J-Vlog ang tanong, Lord, sulit ba ang Xiaomi Redmi A5? Lalo na, sale po ngayon yan. The quick answer dyan, definitely yes. Huwag na kayong magdalawang isip pag naglapag to ng 2,000, 2,500, 2,700 sa shop, sa online. Bilhin nyo na agad yan mga ka-J-Vlog. Huwag na kayong magdalawang isip pa dahil sobrang sulit na yan. Tapos meron pa kayong special voucher dito sa ating video. Again, yung voucher na to, special lang yan dito sa ating video dahil meron pong pala collaboration ang YouTube Shopping. Sa mga bibili dito sa ating link, meron po kayong discount na up to 1,000 pesos off. So again mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng affordable smartphone ngayong 2025, secondary smartphone, okay, bibigay nyo sa anak nyo, pwede, pang negosyo, pang navigating tools sa work. Masasabi ko talaga na hindi po mabagal yung chipset na in-offer ng Xiaomi Redmi A5. I-add to cart nyo na to habang nakasale pa or mura pa sa online.